When I joined FONS in 2018, I saw it as an opportunity. Joining FONS, it kind of made me have to go out into the Filipino community and get to know the community, who the leaders were, and just some of the events that they hold here. Hindi naging madali kay Loni Patubo ang paghahanap sa kanyang mga pinagmulan. Sa loob ng maraming taon, iilang impormasyon lamang ang kanyang alam tungkol sa kasaysayan ng kanyang sariling pamilya. Ngunit dahil sa mga hindi na ilathalang dokumentong naiwan ng kanyang ama, unti-unting nabigyan ng direksyon ang kanyang paghahanap. At sa paglalakbay na iyon, natagpuan niya ang isang organisasyong nakatuon sa pagpapanatili ng kasaysayan ng mga Filipino-Americans, ang Filipino-American National Historical Society o FONS. Higit pa sa pagtuklas ng mga pangyayari sa nakaraan, naging daan din ito upang mas maunawaan niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Filipino-American. For where we have come. Paid with blood, sweat, and tears to make a better way for the rest of us. Sa boses ni Evelyn Casuga, mararamdaman mo ang malalim na paggalang sa mga naunang henerasyon ng mga Pilipino sa Amerika. Si Evelyn ay lumaki sa Central Valley ng California at kalaunan ay naging isa sa mga nagtatag at nag-organisa ng FONS Arizona Chapter. It was a very humble beginnings with my family. Bagamat nabigyan si Evelyn ng magandang edukasyon, hindi niya nakalimutan ang mga aral at pagpapahalagang itinuro ng kaniyang mga magulang. Mga aral na nagbibigay sa kanya ng malalim na pagpapahalaga sa kasaysayan, komunidad at paglilingkod sa kapwa. At dahil sa mga karanasang ito, nagkaroon siya ng pagkakataong makapanayam si Larry Itliong noong 1972. Isang pagkakataong hindi lamang nagdagdag ng kaalaman sa kanya, kundi nagbago rin sa kaniyang pagtingin sa kasaysayan ng mga Pilipino sa Amerika. Trying to understand and trying to find out where they're coming from. I know that many Filipinos don't exactly know where they are, don't exactly know where they're going. They don't know exactly what is their identification. Para kay Evelyn, ang mga salita ni Larry Itliong ay hindi lamang bahagi ng isang panayam. Ito ay isang paalala ng ating pagkakakilanlan ay hindi dapat kalimutan at ang kasaysayan ay hindi dapat maiwan sa nakaraan. Ang kasaysayan ay hindi lamang binubuo ng mga pangalan, petsa at mga pangyayaring nakasulat sa mga aklat. Sa likod ng bawat pahina ay may mga taong nangarap, nagsipagsakripisyo at nakipaglaban upang magkaroon ng mas maayos na bukas ang mga susunod na henerasyon. At para kay Evelyn Casuga, ang mga kwento ng mga manong kagaya ni Larry Itliong ay hindi dapat manatiling nakatago sa mga archives o malimutang mga recordings. Dahil sa bawat kwento muling nabubuhay, mas nakikilala natin kung sino tayo bilang mga Filipino-Americans. Mga kwentong hindi nakarating sa mga silid-aralan, mga boses na hindi nabigyan ng sapat na pagkilala, at mga alaalang muntik nang mawala sa paglipas ng panahon.
that is so meaningful. Sorry, I'm getting a little emotional. This, but yeah, I think they would just be very proud of us. Sa aming susunod na episode, tutunghayan natin ang mga bihirang audio recordings ni Evelyn Kasuga kasama mismo si Larry Itliong. Mga panayam na nagbubunyag ng kanyang mga pananaw tungkol sa pagkakakilanlan, diskriminasyon at ang patuloy na pakikibakan ng mga Pilipino sa Amerika. Sa pamamagitan ng kanyang sariling boses, muling mabubuhay ang isang mahalagang bahagi ng Filipino-American history. Dong Robles, Profile Overseas Diaries. We were not recognized as people with intellect. We were recognized only as laborers, as people that are close to the ground. And you could cut asparagus, you could cut lettuce, and you could bunch carrots and things like that.